Ano po, akala ko ba, mga kababayan, etong Davao City ay malinis po patungkol sa issue ng ipinagbabawal na bato. Kasi nga, alam nyo naman ang trademark, mga kababayan, ng mga Duterte. Galit daw po sila sa ipinagbabawal na bato. Eh ngayon, kung galit sila sa ipinagbabawal na bato, bakit meron tayo nakitang ganitong klase ng balita na kung saan, mga kababayan, eto sabi dito, 8 police officer in Davao Region test at nag-positive po, mga kababayan, sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. I-ano na natin yan dito. Yan. Eto, basahin natin para maliwanag. Ang source po natin, mga kababayan, ay Philippine News Agency. Yan po yung source po natin. Ngayon, basahin natin yung nilalaman. Sabi dito, Davao City, 8 pulis sa rehiyon ng Davao ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. Kinumpirma ng Police Regional Pro 11 nitong Huwebes. Sinabi ni Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Pro 11, 7 opisyal ang nagpositibo sa random ipinagbabawal na bato test na isinagawa sa magkahiwalay na petsa, habang ang isa naman ay nagpositibo matapos maaresto sa isang bypass operation. Eh akala ko ba, mga kababayan, malinis ang Davao City sa ipinagbabawal na gamot? Eh bakit may ganito? At take note, mga kababayan, yung nag-positive ay hindi normal na mamamayang Pilipino. Mga law enforcer pa dyan po sa Davao. Eh akala ko ba, mga kababayan, sabi nitong si Basti Duterte, galit siya sa ipinagbabawal na bato. At sabi pa nitong si Digong, kung makakabalik siya bilang mayor or di kaya naman presidente, uulitin niya ng uulitin. Ano po? Uulitin niya ng uulitin yung pagtumba daw sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Eto nga, partida, 8 na law enforcer, nag-positive pa sa pamumuno pa mismo dyan ni Basti Duterte. Diba? Sabi pa nga dito, basahin pa natin, mga kababayan. Eto daw, hindi ako makakapagbigay ng mga detalye tungkol sa kanilang mga lugar ng pagtatalaga, ngunit sila ay mula sa mga tanggapan ng pulisya sa probinsya at sa Davao City Police Office, sabi ni De La Rey. Sabi pa dito, mga kababayan, ang mga opisyal ay inalis sa kanilang mga pwesto at dinisarmahan na may mga pagsisiyasat sa pre-charge. Idinagdag niya, muling iginiit ni De La Rey kay Pro 11 Director Brigadier General ang matatag na paninindigan ni General Leon Victor Roset laban sa illegal na ipinagbabawal na bato, na binibigyan din ng kahalagahan ng mahigpit na panloob sa disiplina sa loob ng Regional Police Force. Kaugnay na pag-unlad, iniulat ng Pro 11 ang pagkukumpiska ng 62.29 gramo ng ipinagbabawal na bato na nagkakahalaga ng 471,000 sa isinagawang 24 oras na operasyon mula Nobyembre 24 hanggang 25. Sabi pa dito, mga kababayan, ang operasyon ay humantong sa pagkakaaresto sa 12 ipinagbabawal na bato suspect. Sinabi ng tanggapan, ayon po yan, mga kababayan, sa PNA. Ano po, so ngayon, kung titingnan yung mabuti, mga kababayan, yung fake news ni Basti Duterte na malinis ang Davao sa ipinagbabawal na bato, ayaw nila sa ipinagbabawal na bato. Bakit may nag-positive? Yan ang tanong dyan. Bakit may nag-positive? Kung talagang malinis ang Davao at okay, mga kababayan ng Davao, at walang ipinagbabawal na bato, bakit may nagpa-positive? Eto nga lagi nating sinasabi, sana next time, bago nila punahin yung iba, bago nila subukang linisin yung iba, mga kababayan, pagtuunan muna nila yung sarili po nilang bakuran. Kasi biruin nyo, mga kababayan, na nakakahiya to. Pinupunan nyo yung iba at naging trademark nyo na ayaw nyo sa ipinagbabawal na bato, pero mismong sa inyong city, mga kababayan, merong nagpa-positive. Diba? Yan ang sinasabi natin palagi. Bago po muna sa bakuran ng iba, linisin mo muna yung bakuran nyo kasi medyo nakakahiya yan. Mga kababayan, nasasabihin nila na galit sila sa ipinagbabawal na bato, pero definitely sa kanilang city may nagpa-positive, at hindi lang basta Pilipino, kung hindi, law enforcer pa. Ano po, so ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na nasoopla na naman
ang ka-fake newsan mga kababayan nitong mga Duterte na ayaw nila sa ipinagbabawal na bato pero mismo sa kanilang lugar, sa kanilang teritoryo na hinahawakan, may mga nagpa-positive. At hindi lang basta Pilipino kung hindi mga law enforcer pa. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito. Eto mga kababayan ha, matindi to. Kasi etong si Harry Roque, Ito nga tanggalin ko muna yung isang palang video. paaralan sa Yan. Etong si Harry Roque mga kababayan, meron po siyang komento na ibinigay patungkol po do sa impeachment nitong si Sara Duterte. At ayon po sa kanya mga kababayan, wala daw umanong basihan ang impeachment grounds kaugnay sa inihanging complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang komento nitong si Harry Roque. Pero pagbabasihan din natin mga kababayan ang komento ng isa pang abogado. Eto mga kababayan, sa totoo lang, etong si Atty. Libayan, may pagka-neutral to. Ano po, minsan pabor sa mga DD-set yung content niya, and then minsan naman mga kababayan, pabor sa panlasa ng publiko. So ngayon, eto, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Harry Roque, sunod natin pakinggan to. Kasi ayon dito kay Atty. Libayan, mai-impeach po talaga si Sara. At yung sinasabi ng mga DD-set mga kababayan na malabong ma-impeach, huwag kayong magpapapaniwala doon. Kasi kung matatandaan nyo dati yung sinasabi ng iba, na eto daw pong kay Justice Corona, di ba kung saan daw hinugot yung mga ebidensya, pero na-impeach pa rin mga kababayan. Yun yung sinasabi ng iba. Pero dito kasi kay Sara Duterte, may mga matitibay na ebidensya na makakapagturo para ma-impeach po talaga siya. Yun po yung pinagkaiba. Ano po, so ngayon, eto, pakinggan po natin etong kay Harry Roque muna. Yung sobra niyang pagtatanggol sa mga Duterte, dahil syempre mga kababayan, kung ikaw ay may utang na loob dahil itinago ka para makatakas, di umano, talagang magtatanggol ka kahit araw-araw pa, gagawa ka ng video para lamang ipagtanggol yung mga taong nagkanlong sa'yo, di umano, para makatakas ka. So ngayon, eto, i-play po natin. Nakakahiya po. Ako po ay nag-draft. Well, unang-una kung sino man po yung gumawa ng impeachment, nakakahiya po. Ako po ay nag-draft na ng 3 impeachment complaints sa aking karera. Hindi naman ako magsasampa ng ganun. Wala namang kabisibasihan ang mga impeachment grounds niya. Patibing pagiging di umano spoiled brat ay naging ground na for impeachment. Ganun pa man, I recognize that. Ayun, sabi dito, correction lang po, hindi po si De Lima ang nag-sample ng impeachment. Spokesperson lang po siya. Pero kasama siya doon sa nag-file. Di ba mga kababayan, kahit sabihin na spokesperson siya, kasama pa rin siya doon sa nag-file. Ibig sabihin sila yon. Mga kababayan, hindi lang naman si De Lima yung sinabi natin na siya ang nag-file. Ang sabi natin mga kababayan, sina De Lima yung nag-file. Kahit pa sabihin yung spokesperson si De Lima doon, kasama pa rin po siya doon sa nag-file. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. That impeachment is a political process, it's a numbers game. Pero sa panahon ng eleksyon, I'm sure itong mga kongresista mag-iisip kung nais nilang magalit yung 32 million na bumoto para kay Inday Sara Duterte. Eto, tanong ko, may 32 million pa kaya si Sara ngayon? Kasi mga kababayan, kabilang tayo doon, yung mga naandi dito sa comment section na bumoto kay Sara, kabilang tayo doon sa 32 million na ngayon ay bumabatikos na dito kay Sara Duterte. Kasi nga, hindi na natin nagugustuhan yung mga nangyayari, lalo na nung umatin siya sa isang rally na kung saan tinatawag na bangag si PBBM. Buhat doon mga kababayan, talagang nawala na ang pagsuporta natin kay Sara. Nung una, kung makikita nyo naman, sinusuportahan pa natin. Ano po, sabi ko, mga kababayan, pag may isang dahilan or mali akong nakita na hindi katanggap-tanggap, aalis ako ng pagsuporta kay Sara. And then kita nyo naman, saktong-sakto na sinabi natin yon, nagulat na lang tayo mga kababayan, nagpunta siya sa rally na kung saan tinatawag na bangag si PBBM ni Digong. Doon mga kababayan nagsimula na bumitaw tayo ng pagsuporta kay Sara. At ngayon, ako malaya akong sabihin na wala na talagang 32 million. Kasi nga yung iba mga Marcos loyalists ay nagsisisi na sinuportahan at ibinoto etong si Sara dahil nga sa nakitandem ito kay PBBM. Ano po, so ngayon pakinggan pa natin. Meron nga gumawa ng computation na kung pag sasama-samahin mo lahat ng boto na nakuha ng mababang kapulungan, hindi pa yan aabot sa 32 million. So it's a political game. We know that it's a number. Hindi naman kasi mga kababayan pagbubotohan niya ng mamamayang Pilipino, yung pagpapa-impeach kay Sara. Hindi yan pagbubotohan ng mamamayang Pilipino. Ang magboboto dyan mga kababayan, yan ay dadaan sa Kongreso, makakarating ng Senado,
at ang Senado, mga kababayan, yung magsisilbing judge. So ngayon, kung marami sa mga congressman ang bumoto na ma-impeach etong si Sara, talagang magdidire-diretso yan. And then kapag ka nakita ng mga politiko na talagang ang taong bayan gustong-gustong ma-impeach etong si Sara, wala silang magagawa. Ano po, walang magagawa yung mga kaalyado ni Sara kung hindi, lalo na't matibay ang ebidensya laban kay Sara, may impeach at may impeach po siya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. First game, pero panahon din ng eleksyon. At ako, dahil ako'y politiko ron, mag-iisip ako ng 10 beses bago ako magsuporta na walang basihan na impeachment complaint. Oh, ayan. Yan yung sabi nitong si Harry Roque, wala daw basihan yung impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. So ngayon, pakinggan naman natin etong komento naman ni Attorney Libayan, mga kababayan, patungkol po dyan sa issue ng impeachment complaint na yan. Ano po, so ito, pakinggan po natin. Ay, hanggang doon na lang palang pwedeng ilaki. So, ilabas ko na lang yung comment section. Ayan. So, ito, i-play po natin. Dumating na. At nangyari na nga, mga kabatas natin, yung hindi natin gustong mangyari. Ano yon? Yung may file yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Why? I am one with Bongbong Marcos, mga kabatas natin, in this case. This will just take the time and money of the Filipinos. Tapos, mga kabatas natin, ang hindi ko gusto na sinasabi ng mga tao dito, na parang, ito, pakinggan nyo, mga didisit yung tinutukoy dito. hindi mapapatunayan yung mga yan. Ano yan? Wala namang grounds. Wait. I hate to break it to you. Okay? I hate to break it to you. I hate to ruin your party. Pero, mga kabatas natin, especially mga ka-DDS, this is a political process. Tama. This is even worse than the hearings in aid of legislation. Because, mga kabatas natin, if there is... Pakinggan nyo to, If there is impartiality. Okay? Ano bang impartiality? Siguro mga nagtatanong. Laging binabanggit ni Attorney Libayan yung impartiality. Yes, mga kabatas natin. Impartiality ay ibig sabihin fairness. Okay? Fairness. If there is impartiality doon sa mga judges, mga kabatas natin, if there is impartiality in the courts of law, because that is, mga kabatas natin, a judicial matter. Judicial matter. This is a political matter. Tandaan nyo yan, And mga kabatas natin, like I told you, even if the grounds are BS, like what happened to Chief Justice Corona, mga kabatas natin, kung saan kinuha yung mga ebidensya, kung sino-sino ang nag-o-authenticate ng ebidensya na kita nyo, yung binanggit dito yung kay Corona dati, mga kababayan, kung saan daw kinukuha yung mga ebidensya, kung sino-sino daw ang nag-authenticate ng ebidensya, mga kababayan. Pero anong ending? Na-impeach pa rin, mga kababayan, etong si Corona. Pero yung kay Sara Duterte kasi, mga kababayan, may mga matitibay na basihan at ebidensya para ma-impeach po siya. Katulad na lamang, mga kababayan, nung si Mary Grace Piatos. Kaya nga kung ipapasok lagi etong si Mary Grace Piatos, yan yung magiging bangungot, mga kababayan, at possible na makakapagpa-impeach pa dito kay Sara. Isama pa natin, mga kababayan, yung mga matitibay na ebidensya patungkol dun sa maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayan at yung mga taong nag-testify, mga kababayan, na binigyan ng pera at sinuhulan. Kasama yun. Possible na ma-impeach si Sara. At matibay na basihan yon dahil yung salaysay nitong sina Undersecretary Mercado, mga kababayan, mga sinumpaang salaysay po yun. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Impeach pa rin siya. Kung saan, doon sa pagkakataon na rin yon, mga kabatas natin, galit na galit itong si Senator Miriam Santiago because the senators doesn't know the rules.
The senators doesn't know the rules of evidence, the procedure in the parliamentary proceedings. Even the lawyers there are trying their best Diba? Oh. to actually make it a public trial because it is. Sa tingin nyo mga kababayan, may bilang pa ba? May bilang pa ba mga DDS? May bilang pa ba sila sa Congress? May bilang pa ba sila mga kababayan? Kahit sinasabi ni Amy Marcos na zero vote pagdating ng Senado, hindi pangyayari yan. Possible. Bakit mga kababayan? Kasi tandaan nyo yung mga re-electionist dyan, magpapakitang gilas yan. Diba? Kaya nga kanina, anong nire-reaction na natin, pinagbabasihan lang natin yung sinabi ni Amy Marcos. Pero sa kabilang banda mga kababayan, pinagbabasihan din natin sa Senado yung yung mga nagbabalak tumakbo sa pagkasenador na mga re-electionist na kailangan magpakitang gilas sa publiko kasi interes ng mamamayan yung pinag-uusapan dito. Ngayon, kung hindi sila magpapakita ng gilas sa publiko at ipapakita nila na makasara sila sa Senado, automatic diretsyong kangkungan niya mga yan. Ano po mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nakakalungkot kasi. And people are, well, mga DDS, okay na yan. Eto, pakinggan nyo yung sa mga DD shit dyan. Eto, makinig kayo ditong mabuti. Kasi eto, sa pulto sa inyo mga kababayan. Well, mga DDS, okay na yan. Patutunayan nyo wala sang sala. Hindi to korte. Ano? Ano ngayon? Hindi to korte. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. That's why the very reason why when Sara Duterte committed that blunder, that was, oh come on, I hate it when I'm correct, when I'm right, when I predict things. When Sara Duterte committed that blunder, doon sa nagkaroon ng press conference ng Hating Gabi, alam ko nang mangyayaring ito. That's why I'm calling people, especially the DDS, to align with the BBM. You know why? Kasi nga, kung kaya niyong labanan by popularity na ma-acquit siya o kaya hindi i-pursue ng Congress itong impeachment complaint na ito, kasi na-file pa lang yan mga kabatas natin, hindi pa lang yan pumapasok. Okay? Pero like history. Okay? Mabilis lang ito. Tapos pumapasok na sa plenaryo. Pag-aaralan din natin yung proseso na yan. Okay? Pag-aaralan din natin yung proseso na yan. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, this is a public trial. Okay? Alam niyo kung bakit papasok ito? Kasi ang magdi-decide dyan yung mga representatives nyo. Yung mga congressmen nyo. Paano yan ngayon mga kababayan? Di ba kung matatandaan nyo dati, natalakay ko to sa inyo yung about sa ipinost ni Hey Darian na kung saan di ba may nabanggit siya doon na halos nasa 200 more di umano ng mga congressman ay handang bumak up or handang suportahan na ma-impeach etong si Sara. Yan mga kababayan ay natalakay natin dati yung post ni Hey Darian ayon sa kanyang source. Ano po na nasa 200 mahigit something na mga congressman handang bumak up para ma-impeach lang yan si Sara. Ibig sabihin mga kababayan, yan po ay magmumula sa Kongreso. Hindi po yan magmumula sa lakas at power ng mga DD-shit gaya ng sinasabi nila. Kaya nga yung mga DD-shit dyan na tuwang-tuwa na patunayan daw ng Makabayan Black, patunayan daw ni na former Senator Laila de Lima, yung impeachment complaint na inano nila, mga walang grounds daw, sinasabi pa ni Roque, di tingnan natin sa huli. Di ba mga kababayan? Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Magdi-decide. Ngayon, ano ba ang pulso ng mga congressmen ngayon? Ang pulso ng mga congressmen ngayon, kung mas maraming exposure sa television, mas maraming exposure sa social media, sabi daw nila, parang yung Quadcom, tuwang-tuwa daw yung mga tao. Nako po! Paano yan mga kababayan? Ang malimit pag-usapan ngayon, ma-impeach etong si Sara. Sa iba't ibang pahayagan mga kababayan,
basahin nyo yung komento, lalo na yung komento ng mga tao dito sa ating comment section. Gusto talaga na ma-impeach etong si Sara. Eto mga kababayan ha, press 1 nga kayo kung gusto nyo ma-impeach etong si Sara. Press 2 kung ayaw nyo. Eto yung mga nanonood sa atin na 1.8, press 1 kayo kung gusto nyo na ma-impeach etong si Sara. Press 2 kung ayaw nyo. Kasi dyan mga kababayan, no, yun nga, gaya nga ng sabi ni Atty. Libayan, kung saan napapansin na mas marami ang pumapabor, possible na yan din yung sundin. Kasi nga pulso din ng mamamayan yung tinitingnan dito. Diba? Ngayon ipagpatuloy pa natin, paano pagka sinasabi na mga kababayang Pilipino natin ay impeach nyo na yan kasi hindi maipaliwanag kung saan dinala, kung saan napunta ang pera namin. Walang magagawa kung hindi mga kababayan, ipresenta, ilabas lahat ng ebidensya na makakapagdiin dito kay Sara para ma-impeach. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. If you can show them na hindi kayo natutuwa na mangyayari ito, baka magbago yung isip nila. Pero pag tuwang-tuwa kayo na mangyayari ito, mangyayari talaga. Yan nga yung mali eh. Yung mga DDS, mga kababayan, tuwang-tuwa sila na may nag-file na ng impeachment laban kay Sara. Kasi shoot lang naman daw sa basurahan yung complaint. E di tingnan natin sa huli kung sinong iiyak mga kababayan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Ito. Si Kuya Martin nagdesisyon yan. Isa pa ito. We all know that there's a lot of money involved in AKAP, in the program funds, in the insertions. Sa tingin nyo saan napupunta yun? Itong mga Congress... Di kasi ako marunong nung magbayad dong para mawala yung ads. Congressmen sa House Speaker. Bakit sumasama sila sa lahat ng lakad niya? Bakit sumisigaw itong si Attorney Luistro na walang AKAP, walang tupad, walang ayuda kapag walang Martin Romualdez? Sa tingin mo gagawin niya yun without any benefit on her part? Mag-isip kayo. Sabi ni Encourage Your Life, power of numbers. Eto, pakinggan nyo ha. Comment tong isang DD-shit, power of numbers labanan diyan daw. Pakinggan nyo yung sagot ni Atty. Libayan. Laban dyan. Wala na kayong numbers. That's very sad. Let's be truthful to ourselves na. Okay? Mga ka-DDS, please, if you can be honest right now, to yourselves, tulad ng sinabi ni Encourage Your Life, di ba? It's a numbers game. Correct. May number ba? Yan Si Sara Duterte. Sa Congress, sa House of Representatives, kahit sa Senate, ilan lang sila doon? 3? Ano kayo? 4? 5? Ilan sila doon? 24. Paano yan ngayon? Kung wala ng numbers mga kababayan etong si Sara sa Congress at nagdire-diretso etong impeachment mga kababayan, may impeach po talaga siya. Sa Senado, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na at saka ni Bato de la Rosa na zero vote pagdating ng Senate, tingnan natin. Diba kung tunay nga yung sinasabi nila. Kasi mga kababayan, kanina nakatuon lang ako dun sa mismong topic hindi ako lumalayo. Pero dito mga kababayan, medyo lalayo tayo ng konti kasi nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, kailangan magpakitang gilas, kumilos-kilos, yung mga senador na nagbabalak maging senador ulit. Dahil kung hindi kayo magpapakitang gilas, tsak napupulutin kayo sa kangkungan. Tandaan nyo po yan. Pagkakataon nyo na para magpakitang gilas sa publiko, ano po dito sa issue ng impeachment laban dito kay Sara. Kasi dyan makikita kung para ba kayo sa kaalyado ninyo o para ba kayo sa interes ng mamamayan. Kasi ang kalaban ni Sara dito, hindi naman politiko. Ang kalaban niya dito sa kanyang impeachment, mga kababayan, interes ng mamamayang Pilipino na gustong malaman kung saan napunta yung confidential funds. Diba, ipagpatuloy pa natin. How will you sway? Yan ang mali ni Sara nung binastos niya ang Kongreso. Yan ang mali ni Sara nung binastos niya ang liderato ng Kongreso. Nung umaatin siya mga kababayan na halos lahat talagang pinag-aano niya at ayaw niyang sagutin. Hindi niya namamalayan nang dahil sa ginagawa niyang yon, unti-unti siyang nawawala ng kaalyado dyan po sa Kamara. At yan yung pinakamalaking pagkakamali po niya.
ano po ang bastusin ang liderato ng Kamara. At paasahin na a-attend siya kahit hindi naman. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. How will you sway yung other congressmen? How will you say the senators eventually pag pumasok yan? Diba? Diba? Sara is the new Ninoy Aquino, kaya no. That's very far. Nope. Napakalayo. Tulad ng sinabi ko sa inyo, your congressman will still be relying sa votes nyo this coming elections. Ngayon, pag may papadama nyo sa congressman nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, hindi nila i-impeach yan. Kasi gusto pa rin nilang manalo doon sa susunod na election sa 2025. Yes, sinasabi ko. Pag hindi nyo may papadama sa congressman nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, okay? May impeach yan. Diba? I'm having a fearless forecast right now. As of now, as it is, pag pumasok yan, dire-diretso, impeach si Sara Duterte. No sweat. I can say that with confidence. Nako po! Ano na? Ay, kasi pa ba yun lahat? Eto, mismo mismong si Atty. Libayan na nagsasabi, may impeach si Sara. Pag pumasok yan, nagtuloy-tuloy, impeach yung nanay nyo. Pagpatuloy pa natin. Yak. I can say that with confidence. Sabi ni Nino de los Santos, si Ontiveros lang kalaban ni Sara sa Senado. Huwag kang mag-all caps ha, mababan ka. Nope. This is the time, mga ka-DDS ha, this is the time that you really look at reality and remove your fanaticism. You have to strategize also, hindi lang yung sigaw ng sigaw. Ganito kasi yung DDS, no? Maingay. Tama. Sorry ha. Sorry. But this is factual. Actually, pati rin si Sara Duterte. Kaya nga siya napasubol. Ito yung masakit dito Kaya dapat talaga, hindi naman pwedeng si Sara lang yung babagsak. Dapat hilahin din ni Sara yung vlogger na nag-interview sa kanya. Na naging dahilan para mapahamak siya ng matindi. Kasi alam nyo, kung hindi lang makati yung dila ng vlogger na kung hindi lang makati yung dila ng vlogger na nag-interview kay Sara Duterte, hindi naman siya mapapahamak ng sobra. At siguro kung pinayuhan ng vlogger na yon, mga kababayan, kung pinayuhan ng vlogger na yon, na umattend na lamang etong si Sara ng hearing, kaysa magsalita ng kung ano-ano, baka nasagot pa ni Sara yung mga katanungan ng taong bayan. Kaso sa sobrang katinong dila ng vlogger, kung ano-ano mga ipinagtatatanong hanggang sa dumating na sa point na nagbanta na ng buhay ng may buhay, etong si Sara. At hanggang sa dumating na yung point na na-trigger etong si Sara para magmura na magmura. Dahil sa mga provoking question nitong mga makakatendilang vlogger na ito. Diba? So ngayon, dapat hindi lang si Sara ang babagsak, dapat pati yung vlogger isama ni Sara. Pagpatuloy pa natin. Maingay lang! Yan. Pero they don't strategize. Pati ngayon nagtatapang-tapangan kayo if the impeachment will happen right now because of the benefits that these congressmen are getting. And of course, the influence around the Senate. VP Sara is impeached. Iyak. May impeach yan, si VP Sara. Bakit malakas yung loob nila? Because they know they have the numbers. They will not do this. They will not do this if it will just fail. But of course, this is still a public trial. If you can tell your representatives, if you can tell the Senate, if you can tell the Senate na hindi tama yan, then, di ba? Ano kayo ngayon? Maybe there will be change. Yan kasi ang mahirap. Pagka kasi sobrang ingay nila, alam niyo marami sa mga DDS, pasintabi po sobrang iingay nyo kasi. Especially mga kababayan, yung mga troll nila, buhay na buhay. Ano pa, pag nag-post ka against kay Sara, marami ang babati ko sa'yo. Especially do sa barwalte nila na TikTok, mga kababayan, maraming titirado sa'yo doon. Pero hindi nila namamalayan
na kapag kasi ang lata maingay, ibig sabihin walang laman yan. Diba? Kapag ka ang lata maingay, walang laman yan. At ngayon, etong mga to, dahil sa sobrang ingay, hindi nila namalayan na marami ang nakaabang na pwedeng magsampa ng impeachment complaint laban kay Sara. At nung naisampa na yung unang impeachment complaint, tuwan-tuwa pa sila. Kasi kailangan daw, hindi naman daw mapapatunayan yan. At yan daw ay shoot na agad sa basurahan. Kasi, mga kababayan, wala naman daw pong kwenta yan. Yun yung sabi, mga kababayan, ng mga DDS at saka nitong si Harry Roque. Ngayon, maliwanag dito, mga kababayan, na kapag ka pumasok yan, tuloy-tuloy na yan. Kasi nga, wala naman talagang bilang na mga kaalyado etong si Sara dyan po sa Kongreso. At sa Senado, yung kung nagawa nga, gaya nga ng lagi ko sinasabi, kung nagawa nga ni Bato de la Rosa na tablahin etong si Mig Subire, baka possible na kapag ka kumapit na sa patalim etong si Bato de la Rosa, mga kababayan, tablahin niya din etong mga Duterte para sa pang-sarili po niyang political interest. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero if you cannot change anything, impeach yan, I'm sure. Hindi nyo kasi inaaming takot kayo, kunwari matapang kayo. Come on. Hindi kasi kayo nag-strategize. Let's see if civil war is coming. Hay nako, that's very far stretch. Puro kayo ganyan. Puro people power, civil war. Oh, come on. Kayo rin na mahihirapan and it will not happen. Ilang araw na kayo sa EDSA? Ano? Kasi kalaban niyo yung BBM, malakas pa rin yung BBM. Tama! Saka mga kababayan kasi, hindi kasi naiisip nung iba, yung mga sumisigaw dyan ng people power, hindi nyo naiisip na may sockmate na ngayon, hindi nyo naiisip na may social media na ngayon, at lahat ng mga kababayan Pilipino natin nakatutok na sa social media, hindi mag-aaksaya yan ng panahon para makiisa sa mga rally ninyo. Mas uunahin niyang gampanan yung trabaho nila, responsibilidad, para matugunan yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Especially, lalo na yung may mga trabaho dyan. Mas ipa-priority nila yung trabaho nila kaysa makiisa sa mga rally ninyo na wala namang kwenta. Pasintabi po Kasi baka hindi nyo lang alam. Ngayon mga kababayan, ilang araw na ba sila doon? Baka nga abutin sila ng Pasko, bagong taon, wala pang nangyayari. At sino yung kawawa? Yung mga OFW na nagdo-donation sa inyo. Diba? Ipagpatuloy pa natin. May Martin Romualdez pa. Ano yung sabi dito? Ayaw na rin po makialam ng simbahan. Diba dati kapag may mga raling ganyan, kasama mga simbahan, mga madre, mga kababayan, at iba't ibang sektor. Yung kanilang rally, sila-sila lang. Paano lalakas yun? Don't be delusional this time. Huwag na kasi kayo mag-delusional. Tignan nyo, sinasabi nyo, mananalo na kami. Okay na ito na yung last. Yun na, nakagawa na sila ng pagkakataon, magpi-people power na. Nangyari na. Tignan nyo, sunod-sunod naman yung kamalasan na nakukuha nyo. Sa Paul. Di ba? It means, like I've been telling you, it means there's something wrong with what you're doing. Sa Paul. Iba ang confident lang sa may plano. Tama. Iba ang confident lang sa alam ang ginagawa. Oh my God. Tignan nyo, sunod. Ikumpara natin dun sa mga kaso ko kay Raffy Tulfo. I was very confident because I know what I'm doing. I will update you with the cases right now. Yung hearing ko sa Isabela, napa-change venue ko na. Galing. May 30-0. boy pa ba yung mga dyan, yung mga DD-shit dyan? Nakaabang pa ba? Yung kanina nagsasabi dyan na confidential funds, nasa na yon? O bakit wala na tayong makitang DDS sa comment section? Bakit? Unti-unti ba kayong bumabaon? Alam nyo kasi sa totoo lang, ito, real talk to mga kababayan ha. Sino ba nakikinabang doon sa mga parali-rally ninyo? Ito, tanungin ko lang sa mga DD shit ha.
Nakikinabang ba yung normal na mamamayan dyan na halos nagbibilad sa araw kasi sigaw ng walang kakwenta-kwentang bagay para patalsikin yung presidente na nakaupo? Sa tingin niyo mga kababayan, may nangyari ba? Wala. Sino ang nakikinabang dyan? Yung mga vlogger na katulad ni Maharlika, yung mga vlogger na naandya dyan sa EDSA at ikinocover yung mga rallyt kasi sigaw ninyo. Yan ang nakikinabang. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit magbilad sa initan yan, makagawa ng 7 video, 5 video yan at mapaviral ng mga yan, may kita na yung mga yan. Eh kayo mga naandya dyan na sumisigaw, wala na nga kayong kita na sayang pa yung oras ninyo at binigyan lang kayo ng kakarampot, nagkasakit pa kayo, kulang pa yung ibinayad sa inyo, lalo na yung mga hinakot. Diba mga kababayan? Kaya nga yung lahat ng ano dyan, may personal agenda yan, yung mga parali dyan, mga kababayan sa EDSA, yung rally na yung mga DD-shot na yan, ang nakikinabang lang dyan yung mga vlogger na nagko-cover. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Bro, Wait. Move iba ang confident our original place. sa alam ang ginagawa. Tandaan nyo yan. Ayaw nyo kasi makinig. Huwag tayo maging panatiko. Tama! Kung hindi nyo makukuha yung numero, kung hindi kayo makakakuha ng kakampi at kayo-kayo lang, alam naman natin na that's not working right now. Iyak, palele. Nagbigay si BBM na suporta against impeachment. Imbis na i-embrace nyo, kinalaban nyo pa. Tama! Tama! Come on! What kind of strategy is that? Ano yung sinabi nila mga kababayan? Diba, tumutol na nga si PBBM nagbigay na nga ng opinion na para sa mga DD-shot, pabor na yun Kaso ang sinasabi nila, wala, ano yan? Ano yung sabi ni Panelo? Tingin ko dyan, naguhugas kamay lang yan para hindi siya mapagbintangan na nagpa-impeach kay BP kung sakasakali. Saglit na pasalamatan yung presidente kasi nagbigay siya ng opinion niya mga kababayan na huwag pagtuunan ng pansin itong si Sara kasi wala naman itong halaga, minasama nyo pa. Kesa purihin nyo mga kababayan dahil malaking bagay yung sinabi ng presidente kaso minasama pa nila. Kaya ngayon, tingnan natin kung sana abot yung sinasabi nilang madami ang nagmamahal kay Sara mga kababayan. Hindi si BBM yung kalaban nyo. May masasabi ba si BBM dito? Sabi ni Kansit Panton, what is the possible? Sinadjust ko na sa inyo. Yeah. Make friends. Make friends. Make friends. They have to know that this is not right. If you cannot make them feel that, yung umiikot na unprogrammed funds, mas malakas ang sigaw nun. Yan ang masakit. Ito yung masakit dito mga kababayan. Diba yung akap, sinabi ni Sara mga kababayan, kung siya masusunod, walang akap. Kung siya masusunod, walang tupad mga kababayan, walang AX. Sino ba'y natutulungan nun? Diba? Yung sinasabi niyang ayuda, sino ba ang tumatanggap nun? Tapos gusto mong ipaalis. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, wag maninisi si Sara kung tanggihan siya ng mamamayan ngayon. 'Di ba? Wag sasama ang loob ni Sara Duterte sa taong bayan kung aayawan siya ngayon. Bakit? Kasi yung uti mo yung konti na nga lang na bagay na nakakatulong sa mga kababayan natin na hindi gaanong naaabot ng kamay ng ating gobyerno mga kababayan. Uti mo yung konti na nga lang ipagkakait pa ni Sara. Dahil ang tingin niya, kapag ka nagbigay ng ayuda, namumuliti ka. Kaya nga kung matatanda nyo, galit na galit tayo noong nakaraan kasi nga, ang sabi ni Sara, kung siya masusunod, ayaw niya sa akap, ayaw niya sa AX, at saka sa tupad mga kababayan kasi ginagamit lang daw yan sa pamumulitika. Pero hindi niya alam mga kababayan
na yan ay tulong na malaki sa mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan ng ating gobyerno, ng ating lipunan. Diba? So ngayon, kung titingnan natin kung tanggihan si Sara ng taong bayan ngayon, wala siyang magagawa. Kasi siya na mismo ang gumawa ng paraan para tanggihan siya ng mamamayan at hayaan siyang ma-impeach. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tandaan nyo, hindi makukuha ng mga nag-insert ng budget dyan yung kanilang in-insert na budget kapag hindi sila nanalo. Tama. Eh ngayon, iyak ka na. Grab nyo na sana yung opportunity na yun eh. Itong mga taong tong nag-file na ito, alam natin lahat ang todo galit nito kay Bongbong Marcos, kay Sara Duterte. Mangyayari ito. They were just waiting for the right time. Like me. May mga ebidensya na ako, madami na. Magfa-file ba ako? I'm just waiting for the right time. Tama. You cannot make friends with the taga-Congress. Yung mga tao dapat ang magparamdam dun sa mga taga-Congress na you're doing the wrong thing. You cannot make friends with them. Even Sara they cannot make friends with them na. It's too late. Lalo pat nagbitaw na si Sara ng pahayag, hindi siya marunong magpatawad. Tiyak na hindi rin siya patatawarin, mga kababayan, nung mga taong nagawa ng kasalanan nila, ng kanilang pamilya. Kasi matindi to. Matindi to, lalo na itong si former Senator Laila de Lima. Gustong-gusto nito, mga kababayan, na daanin sa legal lahat ng paghihigante dito kay Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo ngayon, mga kababayan, unti-unti siyang bumabangon para pagbayarin itong si Duterte. Kasi ang tagal, ang haba ng panahon na nasayang sa buhay niya dahil sa walang kakwenta-kwentang fabricated case nitong si Digong, nitong administrasyon ni Duterte, para lamang ipasok siya sa bilangguan ng matagal na panahon. So sa tingin nyo, hindi yan gagante, mga kababayan, sa dami ng nasayang na panahon sa kanyang buhay? Diba? Anyway, shoutout Ma'am Sally Garcia. Thank you po sa pakape. Salamat po ha. Ipagpatuloy pa natin. The only influence that can actually make a reversal of what's happening here right now is if the people can make these people feel na that's not right for the Philippines. Ito kasi parang ang mali kasi, mga kababayan, dito ng mga DDS, alam nyo kung ano yung mali nila? Ang kinaibigan nila, saglip na yung mga congressman, ang kinaibigan nila at sinuportahan nila, binatikos pa nila. Tapos ang kinaibigan nila, si Jonathan Morales, si Maharlika, si Harry Roque, na wala namang magagawa pag ipina-impeach etong si Sara. Tapos ang kinaibigan pa nila yung mga banatae, na wala namang magagawa pag na-impeach etong si Sara. Eh ngayon, wala silang kaalyado sa Senado. Kasi nga, kung makikita nyo, pinag-aaway nga ni Sara, mga kababayan, at yung iba pa nga na bastos niya, dun po sa Kongreso pala. Diba? Wala silang kaibigan ngayon sa Kongreso. Kasi yung mga ipinapakita ni Sarang Asal dun sa Kongreso ay hindi talaga katanggap-tanggap. At sino ba namang utu-utong congressman ang makikipagkaibigan sa ganon? Yun ang mali nilang ginawa, mga kababayan, na habang nagkakalat itong si Sara publicly, tuwang-tuwa yung mga taga-suporta. At ang pinakamali pa dyan, habang ipinoprovoke ng vlogger itong si Sara na magsalita publicly, tuwang-tuwa yung mga taga-suporta. Hindi nila alam na kapahamakan na ni Sara yon at pwede siyang mapatalsik sa kanyang pwesto sa mga binibitawan niyang salita publicly. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinyo normal. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng facts nyo. Hindi ko alam kung anong bansa kayo nakatira. Hindi ako sang-ayon dyan, attorney. Matagal nang naging friends ang dilawan si PBBM, kaya hindi ako maniniwala na seryoso si PBBM na wag ilarga ang impeachment. Dahil bakit pa pinamedya yung chats? Okay. Sasakyak kita. Bakit niya pinamedya yon? Para makita niya rin yung pulso ng tao. Di ba? Tama din. Remember, this is politics. Remember, these people rely on the pulse of the voting public. Bakit niya pinamedya yon?
Kasi nga, gusto niya rin makita yung reaction ng mga tao. Bakit sila nagko-quadcom? Bakit sila nagkakaroon ng hearing sa Senate of Legislation? Para bumango yung pangalan nila. Para sumikat sila. Para yung mga tao makita na, uy, magaling sila. Uy, tama yung sinasabi niya. Oo, siya nga yun. Oo nga, ito nga yun. Ito nga yung dapat nating gawin. Siya nga yung dapat nating iboto. Wala kayo talaga sa realidad eh. Iyak yun. Hindi, does not matter. Ang punto doon, nagkaroon na sana ng launching pad para kumuha ng mga kaalyado. Tama! Alam niyo, yung mga tanungan talaga ng mga DDS, mga kababayan, halatang hindi nila pinag-iisipan. Alam niyo kung saan na lang sila humuhugot nang pwedeng itanong para lang malusutan ni Sara yung impeachment. Di ba naaawa si Sara doon sa mga taga-suporta niya? Kung saan na lang humuhugot ng pwedeng itanong para lang malusutan yung impeachment nitong si Sara. Samantalang etong si Sara petex-petex lang. Di ba? At akala niya naandudun pa siya sa mundo na hindi siya mai impeach. Yun ang akala ni Sara, mga kababayan. Kaya yung mga taga-suporta niya, hirap na siyang ipagtanggol. Di ba? Sige nga, sabihin nyo nga mali yun. It's not about the sincerity. Tama. Tulad nga ng sinabi ko, yung katrabaho mo, nagtatrabaho kayo pareho. Kailangan ba sincere yung katrabaho mo para matapos nyo o magawa nyo o ma-accomplish nyo yung kailangan nyong gawin? Iyak. Kailangan ba sincere siya? Oh. Kaya sabi nga dito, sana pamasko na lang sa taong bayan ang pagkaka-impeach ni Sara, wag nang palagpasin. Okay, tanyo yan, yung mga comment, mga kababayan. Diba? Kasi marami na nga sa mga kababayan Pilipino po natin ang talagang mga kababayan, ang talagang gustong ma-impeach etong si Sara. Bali-balik ta rin man natin ang mundo, gusto talagang mapapanagot ng taong bayan etong si Sara sa paglustay ng pera ng mamamayan. Yan yung totoo dyan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Grace, wag ka mag-all caps. Mababan ka. Diyan si Ricul, no nonsense. Bakit pag Duterte okay lang nila kasuhan, ang daming dapat kasuhan? Wala nang oras sa pag-iyak. Ngayon, it's all there. Yeah. Ewan ko lang, attorney, wala kasing relevant survey, so di natin alam kung anong nangyayari sa... You don't need relevant surveys. Yak. You don't need relevant surveys. What you need is motion that builds momentum. Tama. Yun ang kailangan. Motion at saka momentum para mag-snowball. Hindi kailangan malaki lahat agad-agad. You don't need a survey. You just need motion. Kailangan mo lang action o mandar na magbibuild ng momentum tapos mag-snowball. Even if you were working from zero, if you started from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, papasok yan. In the first place, you are fighting for the right thing. Tama. Just like how I was fighting for the right thing with my fight against Raffy Tulfo in action. And Raffy Tulfo. So ito mga kababayan, medyo pupunta na yan sa ibang topic eh. So ngayon, eto cut na natin dyan. Maliwanag naman. Kung titingnan yung mabuti, di ba maliwanag kay Atty. Libayan na magdidire-diretso to. Once na pumasok to mga kababayan sa Congress, lahat ng complaint. Kasi bukas alam ko may magpa-file. Bukas or di kaya naman sa 5, mga kababayan may magpa-file. Ano po ng impeachment laban dito kay Sara. So ngayon, panibago yon, pangalawa ata yon mga kababayan, na na impeachment complaint laban po dito kay Sara. So pag ito, halos, pag dumami pa ng dumami ang nagpo-file, tapos pumasok to sa Kamara, inimbestigahan ito, pinagbutuhan, at mas marami mga congressman ang bumoto na ma-impeach itong si Sara, didiretso ng Senado, mga kababayan. And then,
Etong mga senador ang magsisilbing parang judge. Ngayon, kung hindi magpapakitang gilas, etong mga senador at ipapakita nila mga kababayan na makasara sila, asahan nyo na kung saan sila pupulutin. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo, napakaliwanag ng paliwanag dito ni Atty. Libayan eh. Mai-impeach po talaga dito etong si Sara. Kasi nga mga kababayan, mas inuna kasi nung mga taga-suporta nila na batikusan ng batikusan yung mga congressman kaysa kaibiganin, kaysa iparamdam sa congressman na hindi dapat ma-impeach etong si Sara. Ang ginawa nila, binatikos nila ng binatikos. Yung mga congressman, siniraan nila ng siniraan. Etong sina Congressman Abante, etong sina Congressman Dan Fernandez, kung sino pa yung mga malalakas sa Congress, yun pa yung siniraan nila. Siniraan nila ng siniraan. Saglip na kaibiganin po nila. Kaya nga ngayon mga kababayan, asahan nyo na ang ending po nito, mai-impeach etong si Sara.